Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sasanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pag-asa nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Ipagpapatuloy po natin ang pagpupuri sa pangalan ng Panginoon. Awitin po natin ang bilang 42 sa atin pong mga himnaryo. Pasalamat ang siyang hinahanap, ihandog ng lahat. Ito lang Ang tanging maibabayad sa Kanya. Paglingap, pasalamat, huwag lilimutin. Hinango ka sa dilim. Anuman ang biyayang tamuhin, ang Diyos ay pupurihin sa iglesia nang ikaw ay tawagin. Naligtas sa dilim, buhay sa mundo ay lipos ng dilim. O Amay, kukupin, pasalamat, huwag lilimutin. Hinango ka sa dilim. Anumang biyayang tamuhin, ang Diyos ay pupurihin. Walang maigaganti sa Diyos Ama, liban sa awitan, pasalamatan natin, papurihan hanggang sa libingan. Pasalamat, huwag lilimutin. Hinango ka sa dilim. Anumang biyayang tamuhin, ang Diyos ay pupurihin. Patuloy po nating papurihan at sambahin, luwalhatiin ang banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 90 naman po ang ating susunod na aawitin. Si Jesus ay ating ulinigin, sa Kanyang mga tagubilin, sa Ebanghelyo niya'y basahin, upang tayo'y hindi malinsin. Tayo ay lumagay sa Kanyang mga aral, nang upang hindi maligaw. Huwag natin isisinsay
ang utos niyang banal. Kay Jesus sikapin maging sakdal. Ang saad ng ating mananakop sa mundo, ang aral isabog. Ang mananampalataya sumunod, binyagan sa ngalan ni Jesus. Tayo ay lumagay sa kaniyang mga oral nang upang hindi maligaw. Huwag natin isisinsay ang utos niyang banal. Kay Jesus sikapin maging sakdal. Ayon sa banal na kasulatan, magsisilub ang kailangan. At sa kay Jesus lumalaan, siyang tanging dapat binyagan. Tayo ay lumagay sa kanyang mga aral nang upang hindi maligaw. Huwag natin isisinsay ang utos niyang banal. Kay Jesus sikaping maging sakdal. Kung ang kaligtasan ang hanap mo, magsisig magbinyag kay Kristo. Manampalataya kang totoo, tumalima sa Ebanghelyo. Tayo ay lumagay sa kaniyang mga aral nang upang hindi maligaw. Huwag natin isisinsay ang utos niyang banal. Kay Jesus sikapin maging sakdal. Tatayo tayo mga kapatid, awitin natin ang unang estrofa po ng bilang ikatatlo. At pagkatapos po, magtitiklop tayo ng ating mga tuhod sa harap ng ating Panginoon. Ang dalangin madalisay kaniyang pinakinggan. Dugong mahinusay ng pagpapala niyang mahal. Si Jesus ay nalulugod sa magiliw na paluhog puso.
sadu sa inalag mo idalangin mo kay Jesus. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos, sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari lumalang ng lahat ng mga bagay, ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Ama, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amen. Amang banal na ikaw ang nag-iisa at buhay na Diyos, pinagtapatan at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Ikaw din po ang pinagtapatan hanggang kani-kanilang mga kamatayan ng amin pong mga minamahal na mga magulang. Panginoon, pagkatapos po na kami po ay sama-samang mangagpailang lang sa iyong banal na kaharian sa langit, ng aming sama-samang tinig, na bagaman nalalaman namin hindi po marilag sa iyong pandinig, nagmula sa kaibuturan ng aming mga puso, sinasampalatayanan po naming tinatanggap mo po na katulad sa isang napakamasarap na samyo sa iyong banal na kaharian. Amen. Amang banal, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod sa iyo pong banal, sakdal at napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus. Tanggapin mo po, Panginoon, ang amin pong sama-samang mga tinig ng mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Panginoong Hesukristo. Isang linggong singkad, ang mabilis na mapayapa, nilipos mo po kami ng buhay, kagalingan, kalakasan, magagandang pintuan ng mga kapalaran. Na ipinaranas mo pong muli sa buhay po namin na mga magkakapatid sa iyong banal na iglesia, maging sa lahat po ng mga lalaki at mga babae, na araw-araw ay idinaragdag mo po sa bilang ng aming mga kaibigan na mga nagsisipag-aral ng iyong mga banal na ebanghelyo. Gayon din po, salamat, maging sa aming mga sariling sangbahayan, pinagkalooban mo rin po silang lahat, ang aming mga anak, ang aming mga manugang, mga apo, ang aming mga kabyak ng puso, sampu ng lahat ng aming mga minamahal sa buhay, wala ka pong pinabayaan sa kanilang lahat, Aman Diyos, at maging ang ilan sa amin na mga kamag-anakang naroroon po sa ibayong dagat upang humanap ng kanilang kakainin sa araw-araw, sama-sama ipinagpapasalamat namin sa iyo. Maraming salamat po. Hindi mo rin sila pinabayaan ni pinagkulangan man. Panginoon naming Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Amang banal, sa umaga pong ito, ng aming mga paninikluhod sa iyo, nababasa mo po ang laman ng aming mga puso, ng aming mga isipan, nalalaman mo rin kung papaanong sa 7 araw na nagdaan, ginugol namin
ang lakas, ang buhay na ipinautang mo po sa amin. At kami po, Panginoon, hanggang ngayon, naririto pa sa napakagulo at mandarayang sanglibutan. Hindi pa namin naaabot ang iyong banal na kalwalhatian. Idinadalangin namin sa iyo, Panginoong Hesus, na kung kami po'y nagkulang, kung kami nakalimot, kung kami nagkasala sa iyo, Ama naming Diyos, huwag mong gawing kadahilanan upang hindi mo po kami pakainin at painumin ng iyong mga salita ng buhay. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagawang mga kasalanan. Panginoong Hesus, sa banal at dakilang umagang ito, sa aming mga paninikluhod, nakikisuyo kami sa iyo. Humihingi kami sa iyo ng kahabagan, na sana po muli kami po ay iyong turuan, kasangkapanin mo po lamang ang dalawa sa iyong pinakahamak at wala mong mga kabuluhang mga alipin. Laksan mo po ang kani-kanilang mga kalooban, linisin mo po ang kanilang isipan, itulot mong ang kanilang mga bibig ay maging kasangkapan mo sa paglalahad ng iyong kagilagilalas na katotohanan. Langkapan mo sana ng bisa at ng kapangyarihan, at kung ang kanilang mga tinig ay mapakinggan ng lahat ng kinauukulan, sila po'y maging tulad sa mga maaamong mga tupa na manunumbalik na muli sa iyong kawan at makakapiling namin hanggang sa pagsalubong sa iyo sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, wag mo sana kaming pagsasawaan. Sana'y pagtitiisan mo ang iyong mga alipin. Ama naming Diyos, sa araw-araw, itulot mo ang lahat ng iyong mga salitang ipinaaabot mo sa amin. Magamit naming mga pananggalang sa lahat ng suligi ng kadiliman, sa lahat ng mga tukso, at sa lahat ng mga masasamang espiritu na lagi pong humahadlang sa amin upang mga buwal kami sa aming mga paglilingkod sa iyo. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya, at ang wala pang pananampalataya at pagkakilala, kausapin mo po sa lahat ng kaparaanan. Tulungan mong sila mang lahat, Panginoon, maging ang kani-kanilang mga mahal sa buhay, magkaroon ng pag-asa na katulad din naman naming palagi ang umaasang ikaw po ay nabubuhay hanggang sa ngayon, na ikaw ang umuugit ng aming mga kaluluwa, ikaw ang nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa amin, at ikaw po ang nangako na sa sanglibutang ito'y marami kaming kapighatian at mga kabalisahan, ngunit kung kami mananampalataya sa iyo, sa iyong pangalang Kristo Jesus at sa iyong ebanghelyo, ang anumang hihilingin namin sa pangalan mong Kristo Jesus, ito po ang iyong ipagkakalob sa amin, ito po ang iyong diringgin sa kaharian mo sa langit, ito po ang ipatatagos mo sa amin sa araw-araw, hanggang sa mata mo namin, Ama naming Diyos, ang tunay na buhay, ang buhay na walang hanggan. Amang banal, kami po ay umaasa at sumasampalataya, natitindigan mo po sa umagang ito ang dalawa mong hamak na alipin. Ikaw po ang magtuturo sa amin. Ikaw ang magbibigay sa amin ng lubos na kaunawaan. At sa umagang ito'y idinadalangin din namin sa iyo, Panginoon naming Diyos, ang aming mga sariling sangbahayan, mga mumunting ari-ariang hanggang ngayon ipinauutang mo pa sa amin. Sana, Aman Diyos, iwalay mo po sa mga sunog, sa mga lindol, malalakas na ulan, mga baha at mga daluyong, sa kamay po ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, at sa napakaraming masasamang taong naglipana sa buong sanglibutan. Ama naming Diyos, habang kami nakikinig ng iyong banal na aral, hipuin mo po ang aming mga pagkatao, hipuin mo po at pagalingin mo nawa ang aming mga karamdaman. Amen. At pagkalooban mo rin sana ng kalutasan ang lahat ng mga suliraning ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin sa araw-araw. At Ama naming Diyos, hipuin mo po higit sa lahat
ang marami na sa amin na patuloy na pong tumatanda at nanghihina, at nalalaman naming malapit na rin ang araw ng aming mga pagtulog sa aming mga libingan. Pangunahin na ang iyong hamak na lingkod, ang aking kabiyak si kapatid na Rosita. Huwag mo rin sanang pababayaan si kapatid na Prospero at kapatid na Glenda, si kapatid na Concepcion, si kapatid na Mirna, si Expectacion at si kapatid na Rogelio. Amang banal, kami nananalig, kami sumasampalatayang minsan pa'y tinatanggap mo sa iyong banal na kaharian sa langit ang aming mga pananalangin. Sa umagang ito, ikaw po ang titindig at magtuturo sa amin. Kakasangkapanin mo lamang ang iyong dalawang hamak na lingkod. Ito po ay aming sinasampalataya ng tatanggapin namin sa pangalan mong Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai-kailanman. Amen. At ngayon po ay atin ang ihanda ang atin pong mga sarili, at gayon din ang ating mga banal na kasulatan sa ating mga tahanan. Pasisimulan na po natin ang pag-aaral ng mga aralin na itinalaga sa atin ng Ama. At sa umagang ito, tulad ng ating kinagagawian, ang unang magsasalita ay si kapatid na Prospero Gonzales. Atin po siyang pakinggan. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo, muli po ang inyong hamak na lingkod sa ating Panginoon ay bumabati sa ating lahat na mga magkakapatid. Gayon din sa aming mga minamahal na maraming mga kaibigan at sa aming ding mga minamahal sa buhay na nasa iba't ibang dako ng buong sanlibutan. Kapayapaan po ang sumaating lahat. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Tunay pong napapanahon ang minarapat pong muli ng Diyos na patuloy nating pag-aralan. Sa umagang ito po, ang higit sa lahat, ang ikababanal, ang ikatutuwid, at ang ikapagiging karapat-dapat natin sa ating dakilang lumikha. Sapagkat sa umaga pong ito'y tunay na naangkop ang suheto po o ang title ng ating pag-aaralan po ngayong umaga. Bago po ang lahat, hayaan ninyong sabihin ko muna na maging kayo man ay sasang-ayon sa inyong abang mga lingkod na sa mga huling kapanahunan pong ito'y tunay na nadarama natin at nakikita natin ang mga katotohanang mismong ipinagpauna na sa atin ng ating dakilang Diyos. Nang sabihin ng ating Panginoong Jesucristo na sa mga huling araw ay magiging marami ang mga mangangaral sa buong sanlibutan. Ulang Kristo. Dadapot sa mga mangangaral pong ito ay marami rin po ang sinabi at ipinagpauna na rin po ng ating Panginoon. At dito sa kanyang Mateo 24:11, maliwanag po kanyang ipinagpauna noon na ganito ang sinasaad, sapagkat mayroong magsisipangaral maraming mga bulaang propeta at ililigaw ang marami. Maraming mga propeta niya, maraming mga mangangaral ang lilitaw, at tunay ililigaw ang marami. Dito po sa Amerika, napakarami po ang mga mangangaral. At madalas maging sakali po rito sa mga kanto-kanto. Marami po rito, lalo na sa Los Angeles, mga Mexicano na nagsasalita, maging sa mga nagdaraan. Kahit na hindi namin naintindihan sapagkat kami ay hindi naman bihasa sa wikang Espanyol. Ngunit patuloy sila sa kanilang paniniwala na sila ay nakapangangaral.
Dadapot sa kanilang pangangaral, kitang-kita mong wala silang sinasabing nauukol sa mga banal na kasulatan kung hindi ang kanilang mga sariling mga tinig, ang kanilang mga ipinagsisigawan. At amin ding napapansin sa pamagitan ng mga television dito na nanggagaling sa Pilipinas, yung lalong-lalo na yung TFC, yung tinatawag na istasyon ng ANC. Meron diyang napakaraming mga mangangaral, maging Katoliko, maging Protestante, at kung ano't ano pa. Sa aming mga kaibigang nakikinig, iisa po lamang ang aming hinihiling sa inyo. Pakinggan po nating maigi ang sinasalita ng Diyos sa isang tunay, ganap at banal na mangangaral sa ikinaiiba noong tinatawag na mga bulaang propeta. At maging sa istasyon po ng radyo nga pala, dyan sa DCMM, marami po ang nangangaral dyan nang wala man lamang mga binabanggit na mga salita o sitas na nanggagaling sa mga banal na kasulatan. Dahil po rito, ano po ba ang isa at higit sa lahat ninanasa ng Diyos na ngayong umaga ay makita sa isang mangangaral kung ano ang higit sa lahat ay maging kanilang kaugalian. Pakinggan po ninyo at naririto po ang suheto ng ating pag-aaralan ngayong umaga. Sa aklat po ng unang Korinto, sa kapitulo 2 po at ang bersikulo ay 2, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat aking pinasyahang walang maalamang anuman sa gitna ninyo, maliban na si Hesukristo at siya na napako sa krus. Dito po maliwanag na ang nagsasalita ay tuwirang ipinagpapahayag niya na sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagbabalita, sa kanyang pagsasabog ng mga salita ng ating Panginoong Hesukristo, ninanais niyang wala nang malamang pang iba, maliban na sa ating Panginoong Hesukristo, siya na napako sa krus. Amen. Ngayon, ang atin pong maitatanong, sino po ba itong mangangaral na ito sa banal na kasulatan? Pakinggan po ninyo at dito po sa talata pong ito na siyang ibinangon ng Diyos upang siya po nating maging pinakapaksa po ngayon, ay ganito po ang ating mababasa tungkol po sa nagsasalita. Sa unang Korinto rin po at ang bersikulo ay 1 sa unang bahagi. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. At sa 1:2, sa kalooban na niya ng Diyos ay tinawag na maging apostol si Pablo. Saan siya tinawag? Saan siya inilagay? Dito nga po sa 1:2. Mga minamahal po naming mga kaibigan, pansinin po ninyo. Sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus. Dito po, mapapansin na natin kaagad, kapag pala ikaw ay nalagay doon sa Iglesia ng Diyos, ikaw pala ay binanal na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito po ay dapat nating pansinin ang kahalagahan po ng pagiging isang sangkap ng banal na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sapagkat tunay kung inyong matatandaan ang wika ng banal na kasulatan sa bibig din ng ating Panginoong Hesukristo, kanyang sinabing, ako ang puno ng ubas.
kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Amen. Kaya nga po, dito mulit-muli po namin ipinaliliwanag at aming idinadalangin inyong matanggap na't maliwanagan ang kahalagahan ng ng pagiging sangkap ng iglesia na ang Pangulo po noon ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa banal na kasulatan din po'y nasa sa doon, tayo ang sama-samang sangkap, yung kanyang katawan, at ang Pangulo noon, the head of the church, is our Lord Jesus Christ. Amen. Maliwanag po yan sa mga banal na kasulatan. Kaya nga po bilang apostol, pakinggan ninyo higit sa lahat, ang suheto ng ating pinag-aaralan ay ang napansin nating ninanasang kaugalian nito pong si Apostol Pablo. At sapagkat tunay po bilang isang apostol na siya, pakinggan ninyo kung bakit sinabi pa rin ni Apostol Pablo sa unang Korinto sa 2:1, ganito po ang ating patuloy na mababasa. At ako, mga kapatid, nang pumarian sa inyo, ay hindi ako naparian na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos. Ano po, kung ating susuriin, ito pong ating nabasang ito, ang wika po ni Pablo, ako man na niya. Nang ako niya ay pumarian sa inyo, nang ako ay mangaral sa inyo, wala akong ipinakitang kagalingang pansarili. Ni wala akong sinasabing, ako'y anak ni profesor na ganito, ako'y anak ng mataas ng katungkulan, ako ay mayroong mga inaangking mga kayamanan, ako ay nagtapos ng ganitong edukasyon, etc., etc. Kung hindi ang wika ni Apostol Pablo, niwalaan niya kung kagalingan sa pananalita o sa karunungan man. Blatantly, anong sinasabi ni Apostol Pablo? Ako mismo, tuwirang walang may pagmamalaki o walang maibabalita sa inyo, maliban na nga po sa pagbabalita ng tungkol po sa Diyos. Ngayon, bakit po naman maaari nating maisip? Bakit ganito ang naging kaisipan o ang naging kaugalian ni Apostol Pablo? Na sa kanyang sarili mismo ay itinuturing niyang siya ay napakaliit o siya ay wala ring kabuluhan. Pakinggan po ninyo. At ganito po ang ating patuloy na maitatanong. Bakit sa kanyang pagpapakumbaba itong si Apostol Pablo maging sa harapan ng mga kapatiran, siya ay tuwirang nagsasabing wala siyang nalalaman, wala siyang may pagmamalaki. Sapagkat, alam po ba ninyo, batid po ni Apostol Pablo na siya rin po ay nilalang din. Siya po ay taong-tao rin. Pakinggan ninyo sa kanyang pagpapaliwanag din. Sa pangangaral naman niya sa mga kapatiran, doon po sa mga nasa Roma, sa 7:24, sa unang bahagi po. Bakit siya nagpapakababa? Bakit siya nag-aaring tunay na siya'y wala ring nalalaman o siya'y tuwirang walang may pagmamalaki habang siya ay nagsasalita ng nauukol o nangangaral tungkol sa ating Panginoong Heso Kristo? 7:24, unang bahagi, abang tao ako. E ano po ba ibig sabihin ng abang tao ako? Ako, kayo, tayong lahat, abang tao. Na ang ibig nga pong sabihin, lahat tayo nilalang. Lahat tayo, pawang mga makasalanan. At tatandaan ninyo ang sinalita ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ako'y hindi taga sanlibutan, dadapwat kayo'y sa sanlibutan. E ano po ba meron dito sa sanlibutan?
lahat ng nasanlibutan, dito, naririto, ang kabangisan ng iba't ibang uri ng mga kasalanan. Kaya nga po, ang sabi pa nga po dito sa aklat ng Galacia, pakinggan ninyo pa rin sa pangangaral din ni Apostol Pablo sa mga kapatiran sa lokal na iyon. Dadapot, malayo nawa sa akin ang pagmamapuri. Eto na. Kanina nabanggit ko sa napakaraming mga mangangaral. Yan nga po sa channel ng Ang, narinig na niyo sa akin. Meron diyang mga mangangaral, dediretsahin ko na. Minsan, nabanggit ko na ang pangalan yan eh. Ginoong Boss Sanchez, wala po akong sama ng loob sa inyo, ni hindi ko po kayo kilala. Dapat ang sinasabi ko po lamang sana sa inyo ay magbasa kayo ng banal na kasulatan. Huwag yung inyong kuro-kuro, huwag yung inyong mga mabubuting at magagandang pananalita ang iniaaral ninyo. Sapagkat nasusulat sa banal na kasulatan po kung anong uri ng mangangaral lumalagay kayo. Pakinggan ninyo dito po sa aklat ng Juan, sa kapitulo 7 at ang bersikulo ay 17 hanggang 18. Ganito po ang ating babasahin. Ganito po ang ating mababasa. Aklat po ng Juan 7:17. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ginoong Sanchez, nagsasalita ka, nangangaral ka, nang mula sa iyong kaisipan, nang mula sa iyong sarili. Anong sabi ng Diyos? Kaya ito ay binabanggit ko sa iyo. 18, basahin mo ito. Ang nagsasalita ng sa kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kalwalhatian. Sarili mong ibinebenta mo. Sarili mo ang ibinabadya mo. Sarili mo ang pinupuri mo. Niwala na ang kalwalhatian ng Diyos. Dadapwat. Ang humahanap ng kalwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo. At sa kanya'y walang kalikuan. Amen. Kailangan yung nagsugo sa iyo, kung sinasabi mong ito ay tunay na mangangaral ng ating Panginoong Jesucristo, ano ang iaaral mo? Sa kapitulo 10 at ang versikulo 18 ng aklat din ng Romano, pawang mga aral, pawang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Saliksikin mo ang mga banal na kasulatan. At hindi yung kung ano-anong kwento, kung ano-anong pagpapaganda ng bibig mo, ng mukha mo, ang ipinangangaral mo. Hindi ako galit sa iyo, dadapwat. Kapatid na Boss Sanchez, nahahabag ako sa iyo. Patawarin ako ng Diyos that directly nasa saad sa banal na kasulatan. Sila niya, mga ministro ng kadiliman, sapagkat inihiwalay mo sa katotohanan ang mga tagasunod mo, ang mga nangakikinig sa iyo. Kaya nga po anong sabi ni Apostol Pablo, ito, apostol na po ito. Ito po mismong tinawag ng ating Panginoong Jesucristo at ito ay tuwirang pinatungan ng kamay ni Ananias. Anong sabi pa rin niya bilang apostol? Abang tao ako. Kaya nga ano pa rin ang kanyang sinabi sa mga kapatiran noon sa Galacia, dapat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri maliban na sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niyaon ang sanlibutan ay napako sa krus sa ganang akin at ako'y sa sanlibutan. Yan, inamin niya na siya ay tao nga lamang at siya'y nagkakasala pa rin. At siya pa rin ay nasa sanlibutan. Dadapat ang wika pa rin niya, siya niya ay nagpupumili at siya'y tinitiyak niyang hindi siya sumusuntok sa hangin. Pinipilit niyang maabot
ang kamay ng kaligtasan na iniaabot naman sa Kanya ng ating Panginoong Hesukristo. At dito, mga kapatid, pakatandaan ninyo, nang sabihin dito ni Apostol Pablo, ang sanlibutan ay napako sa krus, saganang akin, hindi po mahalaga yung krus. Ang mahalaga po yung esensya ng pagkakapako sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit ba napako sa krus ang ating Panginoong Hesukristo? Tinubos niya ang mga kasalanan ng sanlibutan. Tinubos niya yung mga taong sasangkap, makikinig, pababautismo sa kanyang banal na iglesia. Yung tuwirang makikipagniig sa Kanya. Yung tuwirang sasampalataya sa Kanya. Dadapwat yung tinatawag na cross mismo. Yung mga kahoy, lalo na dyan sa Quiapo, na tuwirang ipinagbabanda pa. Pinapasok pa kung saan-saan. Niladako pa kung saan-saan kanya. Kung ano-anong mga cross yan. Kung ano-ano pang mga ributong nakakabit dyan. Wala pong kabuluhan yan. Ang katunayan po sa banal na kasulatan sa aklat ng Isaiah, karumal-dumal ang wika na Diyos sa akin. Yan pong mga ginagawa ng mga kamay. Ang sabi ng Diyos, kanino ba ninyo ako itutulan? Kanino ba ninyo ako hiwawangis? Pagkatapos, santambak na krus, santambak na ribulto. Kaya ang wika ng banal na kasulatan, kayo'y sa inyong amang diablo. Bakit? Kayong mga mangangaral, kayo'y mga sinungaling, at ang inyong ama ay demonyo. 8:44, aklat ng Mateo. Anuan? Ang aklat ng San Juan. Kaya nga po, dahil dito mga kapatid, maging kami man po ni kapatid na Junior Gonzales. Husgahan po ninyo kami. Tingnan po ninyo kung anong aming ipinangangaral. Kami po ba'y nangangaral ng aming sariling mga eksperyensya? Kami po ba'y nangangaral ng aming mga kapurihan? Sa katunayan, hindi pa ninyo nakikita ang aming mga mukha. Hindi pa ninyo nakikita kung ano ang aming mga kulay. Hindi pa ninyo nakikita kung gaano kami mga kagagandang lalaki. Marahil magkatawanan kayo. Pero alam po ninyo, I have been so emphatic with regards to this preaching. Let me have a side strip of this preaching. Yesterday, kahapon po ay Sabado. And today, early this morning, there is a marathon here in San Francisco. Alam po ninyo, Los Angeles. here in Los Angeles, pasensya na ho kayo, ako'y bumabata na. Dito po sa Los Angeles, meron po ritong marathon, ngayon pong umaga. At siguro po tapos na. Pero kanina pong umaga ay nagsimula yung marathon. Dapat kahapon po, alam po ninyo, halos lahat po ng mga nagmamarathon, nagpunta po sa kanilang katedral, dala-dala po yung kanilang sapatos. Ito po yung nakatelevise, kaya ho, kita ho sana ipakita din niya sa Pilipinas. Sila po yung nakapila doon sa loob ng kanilang katedral at meron pong mga pari ron, 3 pari pa po yata ang napansin ko. At pagtapat po sa pare, yung hawak-hawak nilang sapatos, abay yung palang binibindisyonan at what do you call this? They are praising or they are praying for the shoes that they are holding in their hands, and then they are putting their signs of the cross. And then I realize na yung palang kanilang mga sapatos, ipinapanalangin para daw po sila ay makarating ng matiwasay, makatapos sa kanilang mga marathon. Sa loob ko, ako halos napapailing na lamang. Ang sa aking sarili, bakit hindi mo ipanalangin itong taong may buhay na ang wika ni Apostol Pablo ay puspos ng kasalanan sapagkat tayo ay sanlibutan? Wala yung mga sapatos. Kami, pinaraan na namin yung mga aso, yung mga
pusa, binabasbasan ho yan dito. Dito ho, sa Los Angeles. Binibinyagan pa ho, biro ninyo. Sigurado yan, may mga bayad. Meron bayad siya sa lapi. May mga bayad ho yan. Kahapon ho naman mga sapatos. Ewan ko kung may bayad siya. Meron yun. Ewan ko ho. Hindi gagalaw yan. Don't quote me, but what I am after is nonsense! Kalokohan! Para naman, demonyo. Saan mo mababasa sa Biblia na pati ang sapatos, pusa, kabayo, etc. basbasan mo, ipanalangin mo? Bagay, tama. Pagkatapos ng kanilang pagbubulong-bulong doon sa sapatos, sesenyasan nila ng tanda ng Santa Cruz. Kaya diba ang tanda ng Santa Cruz? Ano sabi? Sa kanilang yung ginagamit ngayon sa mahal na araw, ano yung inaawit nila? Pasyon? Doon sa pasyon. Isang pare po roon, sa forward ng isang pare. Basahin ninyong mabuti. Meron forward ng isang pare roon. Anong sinasabi tungkol sa tanda ng Santa Cruz? Ang tanda ng Santa Cruz ay tanda ng Antikristo. Pare po yan. Basahin ninyo. Yan ho, sa pasyong inaawit-awit ninyo. Ngayon, bumalik po tayo sa ating pinag-aaralan. Ang atin pong maitatanong, bakit po sinasabi ni Apostol Pablo na abang tao ako at sa kanyang pangangaral ay wala siyang pinupuri maliban na sa krus ng ating Panginoong Hesukristo? Bakit po ganoon? Ang tuwirang pangangatwiran o ang tuwirang isinisigaw po ni Apostol Pablo, abang tao ako, 7:24, sa pagpapatuloy po ng ating binabasa kanina. Roma, abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Alam po ni Apostol Pablo na sa buhay natin ito, meron pong kamatayang hindi nalalaman, hindi na pag-uunawa ng napakaraming mga tao. Sapagkat batid po ni Apostol Pablo na walang taong makapagliligtas ng sinuman, maging sa kanyang sarili, hindi niya maililigtas maliban ng apo. Kung siya ay tuwirang pasasakop sa Diyos, maliban na nga po kung siya ay tuwirang kahahabagan ng ating dakilang lumikha. Sapagkat ang sabi po mismo ng ating Panginoon, ng ating dakilang Diyos, sinabi niyang, ako'y mahahabag sa aking kahahabagan, ako'y maaawa sa aking kaaawaan. Kaya nga po, nung minsan sa aking pangangaral o sa pagtindig ko sa pulpitong ito, diretsahang sinabi ko sa maraming mga nakikinig, kayo'y walang mga Diyos kung kayo'y sumasamba pa rin sa mga bato, sa mga ribulto, sa mga anito at kung ano-ano pang mga ginagawa ninyong mga Diyos-Diyosan. Sapagkat walang tunay na Diyos na nasa sa inyo, sapagkat tunay ang kadiliman ang nagahari sa inyo. Marami at napasakop kayo doon, saan? Sa mga tinatawag na mga bulaang propeta. Ngayon ang sabihin ni Apostol Pablo, abang tao ako, sino ang makapagliligtas sa akin? Ano po ang nasa saad sa banal na kasulatan? Ano ang mga patotoo nito? Na tunay na tuwirang hindi po dapat papurihan at hindi dapat parangalan ng sino mang tao, ang mga propeta o ang mga apostolo, ang sino pa mang pong mga bayani o sino man pong mga banal, sapagkat hindi po sila makapagliligtas kahit ng isang kaluluwa. Meron po bang katunayan nito? Pakinggan ninyo. Dito rin po sa aklat ng Ezekiel. Sa aklat ng Ezekiel 14:13. Ganito po ang nasa saad. Anak ng tao, pagka ang isang lupain ay nagkasala laban sa akin ng pagsalansang,
at aking iniunat ang aking kamay roon, at aking binali ang tungkod ng tinapay niyaon, at nagsugo ako ng kagutom doon, at aking inihiwalay roon ang tao at ang hayop. Ito po, mga minamahal po naming nakikinig. Isulat po ninyo, Ezekiel 14:13. Hayaan ninyong banggitin ko kung ano nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Pinakita po rito sa telebisyon kung paanong ang lupa ay tuwirang tuyot na tuyot. Hindi po lamang sa Luzon, hindi po lamang sa Bisaya, kung hindi maging sa Mindanao. Umaangal na po ang ating mga magbubukid, yung nagtatanim ng palay, yung nagtatanim ng mais, yung nagtatanim ng mga kamote, yung nagtatanim ng mga gulay, lahat na halos ng mga nanggagaling sa lupa ay tuyo at tuwirang walang patubig. Anong sabi ng Diyos? Kapag iniunat ko ang aking kamay roon at aking binali ang tungkod ng tinapay niyon at nagsugo ako ng kagutom, mga minamahal kong kababayan, mayroong kadahilanan at ito ang aming isinisigaw sa inyo. Nung sabihin at isulat ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Malakias ng kanyang sabihin sa 3:7, manumbalik na kayo sa tunay na Diyos. Galit na ang Diyos sa bayan natin. Nung kami ay nariyan sa bansang Pilipinas, totoo, nagkakaroon ng tagtuyot. But not this all the Philippines archipelago, the whole archipelago of the Philippines. During that time when we were there in our country, partly there was really this lack of rain. Kakaunti ang tagtuyot. Dadapot ngayon. Ano ang laging nakikita namin sa television dito? Nakikita ng aming dalawang mata. Tuyot na tuyot sa Mindanao, tuyot na tuyot sa Bisaya, tuyot na tuyot sa Luzon. Umiyak na ang ating mga magsasaka. Isang kadahilanan, mga kababayan ko. Manumbalik na kayo sa tunay na Diyos. Sambahin ninyo siya sa kanyang espiritu at sa kanyang katotohanan. Ano ba ang espiritu? Hindi siya nakikita. Ano ba ang katotohanan? Yung kanyang mga iniaral, yung kanyang mga salita, sapagkat ang kanyang katotohanan ay espiritu at ito ay buhay. Narinig na ninyo yan sa amin. Nabasa na ninyo yan sa amin. Ipinagkaloob na yan sa inyo ng Diyos. Dadapat hanggang ngayon. Bakal pa rin ang inyong mga puso. Ayan, iniuunat na ng Diyos ang kanyang mga kamay. Tuwirang kagutom na ang ipinagkakaloob sa ating bayan. Pagkatapos, makikita mo ang mga kababayan natin, pupunta lamang sa kanyang hanap buhay, gigisang ng madaling araw, hindi pa makasasakay, nakapila pa. Anong pahirap yan sa inyo, aking mga kababayan? Sisira pa yan natin. Pagkatapos, magbabasa ka ng mga pahayagan, makikita mong mga magnanakaw na mga namumuno ng bayan. Oh, Panginoon ko, tunay may karapatan kang magalit sa kanila. Dadapat ang aming dalangin pa rin, Panginoon. Kahabagan mo ang aming bayang ito. Buksan mo ang kanilang mga puso, payagan mong maaninag nila ang iyong mga kaliwanagan. Ito sa inyo mga kaibigan, ang nararapat na inyong ipagsigawan sa inyong mga mahal sa buhay. Ibalita ninyo ang talatang ito ng Diyos. Galit na ang ating Diyos sa ating bayan. Ezekiel 14:13 at sa 14:14, sa pagpapatuloy, ano pa ang ninanasa ng Diyos? Bagamat ang tatlong lalaking ito, si Noe, si Daniel at si Job, ay nangandong
Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang mga katwiran, sabi ng Panginoon. Ang ibig sabihin, yaon lamang nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, yaon lamang nakasangkap na tunay na mananamba, sila lamang ang mga niligtas, sila lamang ang patuloy na papatnubayan ng ating dakilang lumikha. Ngayon sa kalagayang ito, ganito ang nangyayari sa ating bayan. Puspos ng kadalamhatian, puspos ng mga suliranin, puspos ng mga kagipitan, puspos ng mga sakit, na hindi tuwirang nakagagaling. Ang ating maitatanong, ano ang nararapat na gawin? Ano ang tuwirang dapat na masunod? Una't higit nga po sa lahat, ang wika ng banal na kasulatan, tanungin natin si Haring David, na isang banal at lungkod ng Diyos. Pakinggan ninyo ang kanyang naging katwiran nang makaranas siya ng napakaraming kadalamhatian sa buhay. Dito po sa ikalawang Samuel, Kapitulo 22. Sulat po ninyo, Kapitulo 22 at ang bersikulo ay 4 hanggang 7. Hayaan ninyong basahin ko sa inyo. Ang wika ni Haring David, ako'y tatawag sa Panginoon na karapat dapat na purihin. Ang Panginoon po lamang ang dapat na purihin. Wala nang iba. Sa pagpapatuloy, sa ganya'y maliligtas ako sa aking mga kaaway. 5. Sapagkat ang mga alon ng kamatayan ay kumukulong sa akin. Ang mga bahanang kalikuan ay tumakot sa akin. Ang mga panali ng Sheol ay lumilibid sa akin. Ang mga karamdaman nito, nagkakasakit siya. Ang mga sino ng kamatayan ay nagsisisapit sa akin. 7. Sa aking pagkahapis ay tumawag ako sa Panginoon. Oo, ako'y tumawag sa aking Panginoon at kaniyang dininig ang aking tinig mula sa kaniyang templo at ang aking daing ay sumapit sa kaniyang mga pakinig. Ano po ang sinabi? Ano ang tuwirang ginawa ni Haring David na tuwirang lingkod, tapat at banal sa harapan ng Diyos? Dumiretsa po. Nanalangin siya sa natatangi at tuwirang ang wika niya mismo sa Panginoon. Diretsa sa Panginoon. Wala nang iba't iba pa. Kaya nga po ang patuloy pa nating maitatanong sa kapanahonang ito, lalo na nga po dyan sa ating bansa, bakit po ang Diyos o Kristo Jesus po ang natatangi, unikong nararapat pag-ukulan ng pagpupuri, pagsamba at ng pagluwalhati? Bakit po ang dakilang Diyos po lamang? Pakinggan ninyo sa aklat ng Apokalipsis 4:11. Mga kaibigan, isulat po ninyo Apokalipsis 4:11. Marapat ka, O Panginoon namin, at Diyos namin. Sino ba yung Panginoon? Panginoong Jesucristo at Diyos namin na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. Ano po ang nasasaad sa banal na kasulatan? Tanging-tangi, unikong-uniko. Sanging ang Diyos po ang nararapat. Wala nang iba. Kinaukulan ng nararapat nating pagpupuri, ng nararapat nating pagsamba
ng karapat dapat nating pagluwalhati sa Kanya. Wala na pong iba. Wala na pong mga Birheng Maria. Wala na pong San Pedro. Wala na pong kung sino-sinong mga taong kung mga likha ng mga taong aral ng mga demonyo. At dito sa 4:11 pa rin po ng Apokalipsis. 4:11 Apokalipsis. Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin. Inulit na naman. Marapat ka. Ang wika po ng banal na kasulatan. O Panginoon namin at Diyos namin. At dito po sa pagpapatuloy na tumanggap ng kalwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. At sa Kronika 29:10, kaya't pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapisanan at sinabi ni David, purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel na aking Ama, magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kalwalhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan, sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. At sa 29:12, dito rin po sa aklat ng Kronika, ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo at ikaw ang nagpupuno sa lahat at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. 29:13, kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong malwalhating pangalan. Amen. Dito po, sa tuwirang mga pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, iisa po ang tuwirang kinauukulan at ito nga po ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Dito, inaanyayahan namin kayo mga kaibigan, sa kaparaanan ito, makapanunumbalik tayo sa Diyos at dito sa pamamagitan ng isang tapat at tuwirang pananalangin, Panginoong Hesukristo, maaaring mahabag pa rin sa ating bayan. Dadapot habang kayo narariyan sa bansa namin, na aming pinanggalingan, habang kayo'y nananatili dyan sa mga gawa ng kamay, habang kayo'y naninikluhod yan, habang hinahalikan ninyo yan, habang ipinagtitirik ninyo ng kandila yung mga ginawa ng kamay na yan, ng mga kahoy na yan, ng mga rebulto na yan, ng mga bato na yan, ang Diyos ay tuwirang naririyan ang kanyang galit. Ang iniunat niyang kamay ay patuloy na daranasin ng ating bayan. Tagutom, siya na mismo ang nagsabi, kanyang ihiwalay na ang mga nangaroong tao at ang mga hayop. Bakit? Ang ibig sabihin, tagutom, kamatayan, sumpa ng Diyos ang darating sa ating bayan. Ito ang aming idinadalangin, huwag nawang mangyari. At sana'y patuloy na mabuksan ang mga kaisipan. Buksan na ninyo ang inyong mga puso. Manumbalik na tayong lahat sa Diyos. Ngayon, bakit po ba naman sinasabi ni Apostol Pablo sa Galacia 6:14? Sa unang bahagi at ikalawang bahagi, bagamat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, maliban na sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang kahalagahan nito pong krus ng ating Panginoong Hesukristo? Ito po ang ipagpapatuloy ni kapatid na Cirilo Gonzales Jr. Patuloy po nating papurihan at sambahin
ang ating banal, malwalhati, makapangyarihang Diyos na wala pong sawa na nagbibigay sa inyong mga alipin ng tibay, lakas ng pananampalataya at ng kalooban upang sa lahat ng mga tao kumbaga maaari sa pamamagitan ng internet ang karunungan na pinalago ng Diyos sa huling araw, makarating ang ebanghelyo ng kaharian, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na ang tanging obispo, pastor, saserdote, tagapagligtas, Panginoon at Diyos, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Napakaganda po ng mga talata na napakinggan natin sa unang nagsalita. Dito pa lamang po sa pinakapaksa sa unang Korinto 2:2 na ito po ay sinalita at ipinasulat o napasulat sa aklat na ipinadala ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa kanyang mga sulat sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Korinto, anyo 59. Halos isang taon na lamang siya po ay dadalhin na sa Roma para papugutan ng ulo. Sa kabila ng nalalaman ni Apostol Pablo na malapit na siyang mapahiwalay sapagkat ipapapatay na siya sa Roma, mga kapatid, ay kanya pa rin ipinaalaala sa mga kapatiran, sapagkat aking pinasiyahan, walang maalaman na anuman sa gitna ninyo. Si Pablo po ay tunay na alagad ng Panginoong Diyos na si Kristo Jesus. Si Pablo po, pinatunayan niya na siya ay hindi naging ministro, hindi siya naging tagapangaral, kung hindi po siya tinawag ng ating Panginoon. Alam natin ang kasaysayan ni Apostol Pablo. Kanya uli ipinaalaala ng isulat niya sa 1:1 ng Korinto, si Pablo na tinawag na maging apostol ni Hesus Kristo. Sana'y buksan ninyo ang inyong mga puso, mga tagapakinig, lalo na kayong mga bagong kaibigan. Ang isang tao, hindi po pwedeng maging ebanghelista kung hindi po tinawag ng Panginoon Diyos. Alam natin ang kasaysayan ng unang 12 apostol. Sa Mateo, sa kanyang tinatawag na Kapitulo 10 at versikulo 1, pinalapit niya ang kanyang unang 12 alagad. Unang-una na nga po yung si Pedro, si Andres, si Juan, Santiago, na pinaroonan pa sa gitna o sa pangingisda sa dagat. Tinawag silang isa-isa. Sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayo na mga mangingisda ng mga tao o ng mga kaluluwa. Taliwas sa nangyayari sa huling araw at ipinaalaala na ng Panginoong Jesucristo, Mateo 24:5, ang unang palatandaan ng kanyang ikalawang pagparito, magsipag-ingat kayo, sapagkat marami ang sa inyo ay paparito, magsasabi, ako ang Kristo, kami ang Kristo, nasa amin ang Kristo. Huwag kayong magsipaniwala. Ililigaw nila ang maraming mga kaluluwa, kumbaga maaari, pati kayo. Yung tinutukoy na kayo, yung mga alagad ng Panginoon, nakakaunti. Panahon nga ng Panginoong Jesucristo, 12 lang ang tinawag niya na kwalifikado para maging ministro niya o tagapangaral. Yung isa, pinatay pa ni Satanas, si Judas Iscariote. At ipinalit nga po, para naman makapagpatuloy ang pangangaral sa bayan ng Israel ang lalaki na si Matias. At nang matagpuan na nga po,
ang 144,000 na natatakan sa bahay ni Israel. Basahin po ninyo mga kapatid, Apokalipsis Kapitulo 7, versikulo 4. Ayaw ko nang ako magbasa, kayo naman. 144,000. 12 tribo, tigla 12 kaluluwa, sumahin mo, 144,000. Ang wika ng Apokalipsis 14:1, nakita ko ang natatakan sa bahay ni Israel na natatakan ng pangalan ng Kordero at pangalan ng Ama, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Wala pong pagdududa, hindi po magsisinungaling ang Biblia. At nang dumating na nga po ang kapanahunan na naganap na ang pagtawag sa 12 angkan, 144,000 na nabinyagan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang pag-ibig ng Diyos sa mga hintil, hindi niya nalimutan. Tinawag po si Apostol Pablo sa daang Damasco at isinugo sa tinatawag na kahintilan. Kaya pati tayong mga Pilipino, nakikinabang, nagkaroon tayo ng pag-asa. Saan? Sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, at si Pablo, ang wika niya sa 1 Korinto ng Korinto, si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Ibig ko po na ating alalahanin, si Pablo ay inilagay sa iglesia ng Diyos na naroon doon sa orihinal na iglesia. Unang Tesalonica 2:14, kayo mga kapatid nagsisitulad sa iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Yun po ang pinagsidlan sa orihinal na mga apostol kasama si Pablo. Sa kanyang 12:28 ng unang Korinto, ang Diyos naglagay ng ilan sa iglesia. Una na nga ang mga apostol na katulad ng 12 at ni Apostol Pablo. Kung bakit dito binabanggit ni Pablo sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, ibig kong wag nating kalilimutan mga kapatid. Ibig kong wag nating lilimutin, nagtayo ang Panginoon ng iglesia sa pagkasangkapan kay Pablo sa Korinto. Ang nangyayari naman ngayon, meron namang iglesia ng Diyos sa Korinto. Iglesia ng Diyos sa Efeso. Marami ako nakikitang ganyan dito sa Amerika. Church of Christ in Ephesians. Church of Christ in Corinth. Church of Christ Laodicea. Para bang marami ang iglesia. Kaya ayaw namin na kayo'y magulumihanan. Huwag kayong magugulo. Iisa ang iglesia. Yon pong itinayo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, anyo 32. At kami sa Los Angeles, hindi po kami nagtayo ng iglesia. Hindi na po pwedeng itayo yung nakatayo na. At kung bakit kami nakalagay dito sa Amerika, sa Department of State, nakaregistered kami, Church of God in Christ Jesus, the ravenous bird. Mga kapatid, Isaiah 46:11, ito po makikita ninyo hayagan, nakarehistro kami. Hindi kami nagtayo ng iglesia para ipakilala lamang kanino sa gobyerno ng Amerika, dumating na ang ibong mandaragit dito sa Estados Unidos. Hindi ba yan ang sinabi ng Diyos, 46:11? Tatawag ng ibong mandaragit sa silanganan? Ano ba yung silanganan na tinutukoy? Middle East, gitna! Mga kapatid, doon itinayo sa siyudad ng Jerusalem, ng Judea, ang iglesia ng Diyos. At ang iglesia ng Diyos, mga kapatid, tulad sa isang ibong mandaragit, pinalipad ng Panginoon sa mga pulo ng dagat. Una na nga sa mga dagat sa mga pulo sa silanganan, kaya dumating sa Pilipinas na binubuo ng mga pulo, mga kapatid, at iba't ibang wika, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At pagkatapos nga
sa takdang panahon na malapit na ang ikalawang pagparito, pinarating ang ibong mandaragit sa Los Angeles, California para makarating sa buong mundo sa pamamagitan ng hula 12:4 ng Daniel. Sa huling araw lalago ang karunungan sa pamamagitan ng internet. Ngayon ang lahat ng tao makakaparinig na ng tunay na kaharian ng langit, libre, walang bayad. At sa pamamagitan nino? Sa pamamagitan ba ni Prospero? Sa pamamagitan ba ni Cirilo? Hindi! Sa pamamagitan nino? Ng katawan na siyang iglesia. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Efeso 3:10. Upang sa pamamagitan ng iglesia, ito po ang ibong mandaragit. Ito po ang sugong anghel sa huling araw. Hindi po ang sinumang tao. Hindi si Felix Manalo. Hindi ang diksyonaryo ng Biblia. Hindi yung Kiboloy. Hindi kung sino-sinong mga tao na puro kapurihan nila ang pinamamayagpag, mga kapatid, upang pagsamantalahan ang kaluluwa ng maraming mga inosenteng mga tao. Kaya ang araling ito ay ibinangon sa atin. Sapagkat aking ipinasyang walang maalaman na anuman sa gitna ninyo, maliban na ang krus ni Kristo. Mga kapatid, na kung ito'y ating nanamnamin, maliban na ang tinatawag sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Nangyari, unahin mo na nga yung simbahang Katoliko. Ang nangyari, ang mga tao, halimbawa, ipinako nga sa krus ang Kristo. Ang ginawa naman ng simbahang Katoliko, yung krus mismo, krus. Pinahalagan yun. Yun ang nilalagyan nila, tinuturukan ng kandila. O yung mga rosaryo, laging may krus. Yung mga pintuan, nilalagyan ng krus. At ito namang mga protestante, huwag kayong magagalit, na mga nakikinig, mga bagong kaibigan namin, kung kayo protestante, mga anak kayo ng simbahang Katoliko, anak kayo ng Antikristo. Paano ko patutunayan sa inyo? Buksan ninyo ang mata ninyo, ting papasok kayo, kayong mga Metodista, kayong mga Christ the King, kayong mga kung ano-anong, hallelujah, amen, praise the Lord. Pag nakita ninyo ang krus, anak kayo ng simbahang Katoliko. Lahat ng simbahan ng protestante may krus. Yan ang ginawa ninyo. Parati kayong sala, parati kayong tabingi. Sino ba ang mahalaga? Yung ipinako o yung pinagpakuan? Kamukha nga napakinggan natin kanina kay kapatid na Prospero. Isipin mo, dito nga naman sa Los Angeles, magkakaroon ng marathon eh. Ang ginawa ng mga pare, yung sapatos ng mga tumatakbo, ang binasbasan at binendisyonan. Ano ba naman mga kalokohan yung mga pinagtututuro ninyo? Ay, nako, mga magkulang at mga kapatid. Ang huling tanong na iniwanan sa atin ni kapatid na Prospero, bakit po baga sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia 6:14, dadapwat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri. Nabanggit na ni kapatid na Prospero, malayo sa akin ang pagmamapuri. Na sa amin wala kayong marinig na anuman. Hindi po mahalaga si Pablo. Makinig kayo mga kapatid. Si Pablo hindi mahalaga. Si Pedro hindi mahalaga. Si Bartolome, si Andres, si Santiago, si Maria hindi mahalaga. Si Esteban. Si Esteban, lahat ng mga banal hindi mahalaga. Sanglibutan pa yan. At katotohanan, pati si Maria nasa sanglibutan pa ang kanyang alabok na katawan. Lahat ng namatay magmula kay Eva at kay Adam hanggang ngayon, nasa lupa pa. At kung merong nakapanik sa langit na hindi inabutan ng kamatayan sapagkat ipinanik ng Diyos, magbasa kayo ng Biblia, si Enoch at si Elias, hindi nakakita ng kamatayan. At ang dalawang ito ang ibig namin na maabot. Ang dalawang ito, ang ibig namin na matutuhan kung paanong kami wag nang mamatay kung baga maaari. Dalhin na ako ng Diyos sa langit diretso. Ayaw ba ninyo yan? Mga tagapakinig po namin. At kung mamatay man kami, makasama kami doon sa sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica Kapitulo 4, 16 hanggang 18, kung magkagaya, makikita ng lahat ng taong Panginoon bumababa sa mga alapaap, ang unang nangamatay kay Kristo, mabubuhay. Ang mga nangamatay kay Kristo, unang mabubuhay na maguli. Kung mamatay man kami,
Sa paglilingkod na ito, mga kapatid, tinitiyak namin sa inyo, una kaming mabubuhay. At yung mga hindi naglingkod, hindi nagpabautismo, hindi nakipagtiis sa amin, mananatili pang nakalibing hanggang maganap ang 1,000 taon na kami ay nasa langit na. Mga tagapakinig, magbasa kayo't mag-aral kayo. Na sa amin ay wala kayong matututuhang anuman. Hindi mahalaga si Cirilo, hindi mahalaga si Prospero. Ang mahalaga, yung itinuturo namin sa inyo. Sino nga yan? Dadapwat malayo nawa sa amin ang pagmamapuri. Alin ang mahalaga? Maliban na sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Ayan, kapatid na Cirilo, ikaw ang bumasa. Kaya po yung krus, binubulungan namin, niluluwalhati namin, ipinagtuturok namin ang kandila, inilalagay namin sa dibdib namin, inilalagay namin sa mga pintuan, inilalagay sa tuktok ng aming mga bahay-sambahan. Akala nila, literal na krus. Hindi kasi kayo nag-aaral eh. At kung mag-aral man kayo, wala kayong patnubay ng Panginoon, mga kapatid. Hindi nyo sinusunod ang sinabi ni Apostol Santiago 1:5, kung nagkukulang kayo ng karunungan, humingi kayo sa Kanya na nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Sino ba ang hinihinga ninyo ng tulong? Si Mama Mary. Sino ba? Yung Papa sa Roma. Tinamaan ng lahat ng, nako. Mga kapatid, ngayon, marapat po baga, eto na, marapat nga po bagang sambahin natin yung literal na krus na pinagpakuan sa Panginoon? At wag lang yan, hindi lang ito. Alam ba ninyo, hanggang ngayon, merong mga hukay ng hukay sa Middle East, lalo na sa Jerusalem. Minsan may nakakita ng pako. Yun daw ang pako na ginamit sa paa ni Kristo. Mga kapatid, yun yung sinasamba rin nila. Nakapagtataka itong mga taong ito. Pati yung balabal ni Kristo, yun daw may mukha raw ni Kristo, ay hanggang ngayon nasa Roma yun, at yun sinasambat, niluluwalhati nila. Yun daw ang larawan ni Kristo. Hindi ko kayo maintindihan, mga tao kayo. Sino ba ang mahalaga? Yung ipinako, yung ibinigay ang buhay sa krus, o yung pinagpakuan? Sino ba ang mahalaga? Yung bang binalot o yung pinagbalutan? Para kayong bumili ng pandesal eh. Ibinigay sa inyo, nasa supot ang kinain ninyo, yung supot, yung pandesal, tinapon ninyo. O baka naman maliwanagan na kayo mga Katoliko at mga Protestante. Huwag kayo magagalit. Hindi ko sinasabing mga idyoto, mga moron at mga imbecile kayo. Simpleng pananalita, hindi nyo matutuhan. Mga kapatid. Ngayon, tanungin natin ang Biblia. Marapat bang sambahin ang literal na krus? Efeso 2:4. Ngunit ang Diyos, ayan na, palibhasa mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Kunan ninyong pansin, yung malaking pag-ibig. Makinig kayo, yung malaking pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Alin yung malaking pag-ibig? 2:5. Bagaman tayo ay mga patay dahil sa ating mga kasalanan. Sa maniwala kay Sendel, lahat tayong mga tao makasalanan. Tama si kapatid na Prospero, nasa sanglibutan pa tayo. Sa nalalaman mo't hindi, lagi tayong nagkakasala, hindi tayo makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Bagaman tayo mga patay, ano ba yung pag-ibig ng Diyos na napakadakila? Bagaman tayo mga patay, dahil sa ating mga kasalanan, eto ang sagisag ng krus, tayo'y binuhay, nakalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay nangaligtas. Alin ang mahalaga? Yun bang krus na literal na nanggaling sa punong kahoy? Yung pag-ibig, yung malaking pag-ibig ng Diyos, na bagaman tayo'y patay sa kasalanan, binuhay. Mga kapatid, yan ang ipinakilala ng banal na kasulatan ng pagkatapos ng ikatatlong araw na buhay na maguli ang ating Panginoong Jesucristo. Yon ang mangyayari din sa atin mga magulang at mga kapatid. Kung mamatay man tayo,
makakatiyak tayong sa ikalawang pagparito, may pag-asa tayong mabubuhay na maguli, katulad ng ating Panginoong Jesucristo. At pagkatapos, paano pa ipinaliliwanag yung tunay na krus? 2:14 ng Efeso rin, sapagkat siya ang ating kapayapaan, sa kanyang pinag-isa ang dalawa, at giniba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Putulin ko muna. Pinag-isa ang dalawa. Sino yung dalawa? Ako, tayong mga tao, at ang Diyos. Bakit magkahiwalay? Dahil may pader sa gitna. Alin? Yung ating mga kasalanan. Na nasa gitna na nagpapahiwalay. Anong ginawa niya? Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Inalis yung pagkakaalit nang mapako sa krus ang ating Panginoong Jesucristo. At nang waring nalagot ang kanyang hininga, pagkamatay niya ng kanyang katawang ginamit ng magkatawang tao, kasama namatay ang kasalanan ko, ang kasalanan ninyo, ang kasalanan natin. Lahat ba ng mga tao? Hindi po. Yun lang mga tao, mga kapatid, na isinapi sa kanyang sarili. Totoo ba yan? Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Kahit kautusan, yan, yung mga kautusan ni Moses, yung pangingilin ng araw ng Sabat, yung pagbibigay ng ikapo, yung mga kung ano-anong ritual, inalis na. Kahit kautusan na may batas at palatuntunan, inalis na yan. Upang sa dalawa, eto na, upang sa dalawa, lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. At sa ganito, ginagawa ang kapayapaan. Napakaliwanag po. Alin po ang sasambahin natin, mga kapatid? Yun pong napako sa krus. Yun po ang nagbigay ng buhay. Bakit po? Bakit hindi mo sasambahin? Nung araw hiwalay tayo sa Diyos. Nung araw wala tayong Diyos. Nung araw wala tayong buhay na walang hanggan. Pero nang tayo ay tumanggap sa Kanya, nang mapakinggan natin ang kanyang ebanghelyo, Romanos 10:17, at nang tayo'y sumampalataya at tinupad natin ang utos ng Panginoon, 28:19 hanggang 20 ng Mateo, ipangaral ang ebanghelyo, ang sumasampalataya, mabinyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ayaw sumampalataya, parurusahan. Sino ang mahalaga? Ang ating Panginoong Jesucristo na napako sa krus. Bakit? Dahil sa Kanya, naging kaisa ako. Naging isa ako na katawan, isang taong bago. Alin ang taong bago? Si Kristo. Ang ulo ng katawan. Sa makatidbaga ng iglesia, ano ang katawan na taong bago? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na ating tinutularan na lamang unang Tesalonica 2:14. Mga kapatid, kaya hindi po lahat ng iglesia iniligtas sa kamatayan sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. At lalong walang kapangyarihan. Yung tako, yung kahoy na ginawang krus. Walang kapangyarihan yung mga borloloy ninyo, yung bilang kayo ng bilang ng mga rosaryo. Walang kabuluhan si Birhen Maria. Walang kabuluhan ang mga unang mga apostol. Wala. Ang lahat ay kasangkapan lang ng Diyos para dumating sa inyo. Alin ang katotohanan ito? Mahirap bang intindihin yan? Ako'y nagtataka pag hindi pa ninyo naintindihan. Ay nako, ewan ko kung saan kayo dadamputin. Mga kapatid at mga magulang. At sa 2:16 ka ng Efeso, at upang papagkasunduin silang dalawa, tayong mga makasalanan, sa isang katawan, sa Diyos, sa pamamagitan ng krus, na sa Kanya pinatay ang pagkakaalit. Mga kapatid, ang Diyos ang mahalaga, hindi yung ipinako, hindi yung pinagpakuan, hindi yung pako, hindi yung kalmen, hindi yung litrato, hindi yung kung ano-anong lahat ng pinagbabawal ng Diyos Yun ang inyong ginagawa at sinusunod. Ngayon, bilang mga huling katanungan, mga kapatid at mga magulang, paano pa po lubos na ipinaliliwanag ng banal na kasulatan na yung krus ay walang halaga, na hindi dapat sambahin, hindi nyo dapat ilagay sa dibdib, hindi nyo dapat ipintura sa mga pintuan? Wala pong makapagliligtas sa atin, mga kapatid. Paano pinatutunayan ng Diyos mismo
na ang anumang uri ng anyo at larawan ay hindi karapat-dapat sa kanya. Exodus Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5. Ako ang Panginoon inyong Diyos na naglabas sa inyo sa pagkaalipin sa bayan ng Ehipto. Huwag kayong magkakaroon ng ibang mga Diyos maliban sa akin. Ano ikalawang utos? Huwag kayong gagawa ng anumang anyo, ng anumang larawan, ng nasa langit, nasa lupa. Ano ba ang larawan na nasa lupa? Krus, Birhen Maria, Pedro, Bartolome, Judas Tadeo, kung ano-ano. Na sinasantot din ni Diyos niya mga Katoliko, lahat yan bawal ng Diyos. Mga kapatid, sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay mapanibughuin, dinadalaw ko ang kasalanan ng mga magulang hanggang sa ikatatlo at ikaapat na sali ng kanilang mga lahi. Kaya sa Pilipinas, laging dumadalaw ang Diyos, nagpapadala ng tsunami, nagpapadala ng malalakas na lindol, nagpapadala ng malalakas na tinatawag na sigwada ng panahon at sa iba't ibang panig ng sanglibutan sa buong mundo. Bakit? Nangunguna kayong mga Katoliko sa dami ng membro at ang mga iglesia protestante na mga anak ninyo at ang mga iglesia ng tao na ayaw rin kumilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa Pilipos 1:20, ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa, na sa ano may hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan. Kaya po kami matatapang magsalita, na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadalhin si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. 1:21 ng Filipos, sapagkat saga ng akin ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Mga kapatid, ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kong ibig, ang wika ni Apostol Pablo, alam niya, papupugutan na siya ng ulo noon. Isang taon na lang, dadali na siya sa Roma mga kapatid Alam ba ninyong si Apostol Pablo at si Apostol Pedro halos magkasunod? 60 at 70 hanggang 70 magkasunod sila na si Pablo pinugutan ng ulo, si Pedro ay ipinako sa krus. Humigit kumulang anyo 70 at si Pablo naman humigit kumulang anyo 69. Mga kapatid at mga magulang nang pugutan siya ng ulo. Kaya nga, nalalaman na nila na sila'y mawawalay na sa mga kapatiran. Kaya ang habilin niya, ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya upang palad, ito'y magiging mabungang pagpapagal na aywan ko nga kung ano ang aking pipiliin. Lahat ng bagay, 4:13 ng Filipos, aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin, at ayon sa ebanghelyo ng kaluwalhatian ng mapagpalang Diyos, 1 Timoteo 1:11, na ipinagkatiwala sa akin, sa makatwid baga, nagpapasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. 1:12 ng 1 Timoteo, si Apostol Pablo, nagpapasalamat ako sa Kanya, na nagpapalakas sa akin. Sino? Kay Kristo Jesus, na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat, na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Amen. Kaya nga, mga kapatid, ang mga talatang ito ni Apostol Pablo, iniwanan para tayo sa huling araw ay mga tuto. Hindi natin pararangalan, hindi natin papupurihan ang sino mang tao. Maski na ako, maski na si kapatid na Prospero at mga matay kami, hindi namin kailangan ang rebulto. Hindi namin kailangan na kami ilagay ninyo sa mga rosaryo para bulungan at luwalhatiin o parangalan, turukan ng kandila. Walang mahalaga kung hindi ang Panginoon. Mga kapatid at mga magulang. At nang sabihin ni Apostol Pablo, para sa akin ang mabuhay ay si Kristo. Ang mamatay ay pakinabang. Alam po ba ganinyo ang ikinabuhay ni Apostol Pablo? Ang pangangaral ng Ebanghelyo. Yan ang ikinabuhay niya. Kung ikukumpara ninyo sa ngayon, 2015, nung panahon nila, noong unang daang siglo, makinig kayo mga kapatid, wala pang tinatawag na radyo, walang telepono, walang telebisyon. Para makapangaral si Apostol Pablo, naglalakbayan, naglalakad papunta sa dalampasigan, sasakay ng barko o ng bangka. Kung nasa
tinatawag na kapatagan, nakikisakay siya sa mga kabayo, na kung ano-anong pamamaraan para makarating sa Corinto, makarating sa Roma, makarating sa Pilipos, makarating sa Thessalonica. Mga kapatid at mga magulang, isipin ninyo, kaya makikita ninyo sa kasaysayan ni Apostol Pablo, sa isang bayan pagka naroon siya, tumatagal siya ng ilang taon para maitayo ang tinatawag na iglesia. At sa bawat bayan, naghahalal siya ng matatanda. Naghahalal siya ng matatanda bilang pinaka-wika nga overseer o tagapag-alaga ng mga tupa ng Diyos. Sa huling araw na ito, isipin ninyo, ang mga obispo mga kapatid, para lumabas ng kanilang mansion, pupunta halimbawa sa ibang bansa, naka-jet plane na. Mga kapatid, naka-jet plane, may sariling security guard, may mga palasyo. Ang mga kagamitan, kagamitan ng mga matataas na mga tao, mamahalin ng mga anak nag-aaral sa mga mamahaling kolehiyo. Bakit? Hindi kami katulad ng iba, ang wika ni Apostol Pablo, ipinangangalakal ang Ebanghelyo ni Kristo. Yan, sinasalapian kayo. Yan ba sinasabi ni Pablo, ang mabuhay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang? Hindi po. Mga kapatid at mga magulang, sa huling araw na ito, tinanggap namin na walang bayad, ipinamamahagi namin ng walang bayad. At wala kayong maaalamang anuman sa amin, kung sino man kami, mga kapatid, kami karaniwang mga tao, kami mga walang tinatawag na halaga sa mata ng tao, dadapat sa paningin ng Diyos. Kami ay isang sisidlan na mahalaga, katulad ng ating napakinggan ng mga nakalipas na Huwebes at Linggo. Ito nawa ipagpala, ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Maghahandog tayong muli sa Diyos na isang may klit, may spiritong awitin. Awitin po natin ang bilang 11 sa ating himno. Pinakikiusapan ko pong pangunahan tayo sa panalangin ni kapatid na Glenda. Tatayo tayo mga kapatid. Numero 11. Tayo ay Gumawa at huwag sayangin buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Ang banal na utos ay alalahanin sa tuwing na ay ating ganapin. Tumulat kay Jesus, nagtiis ng hirap, nagbatas ng dusa, ng dahil sa ating mga sala. Panginoon po namin Diyos, Diyos na pinakadakila, pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Ikaw po ang nag-iisang Diyos na aming sinasamba, pinupuri, niluluwalhati sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po namin Diyos, salamat po sa buong isang linggong ibinigay ninyong kapayapaan sa bawat isa sa amin at muli po kaming nagkasama-sama dito sa inyong bahay-sambahan at muli po kaming nag-alay ng mga awiting nagmumula sa aming mga puso at nakinig ng iyong mga banal na aral. Amen. At nawa po Panginoon, ito po'y maging kaaya-aya sa iyong banal na harapan. Amen. Panginoon po namin Diyos, ngayon pong umagay, lubos-lubos po ang aming mga pasasalamat. Salamat. Salamat po Panginoon at dinadagdagan mo po ang aming mga buhay at kalakasan.
Salamat po, Panginoon, sa banal na salita mo na narinig namin ngayong umaga. At nawa po ito'y tumimo sa aming puso't kaisipan at kalakaran po namin ito habang binubuhay mo po kami dito sa magulong sanlibutan. Amen. Salamat po, Panginoon, at pinananatili mo po kami sa pananampalataya na minsan mo pong ibinigay sa bawat isa sa amin. Siya nga po. At salamat po rin, Panginoon, sa mga pagpapalang ibinibigay mo sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Amen. Panginoon, kung kami po minsan po'y nakakaisip, nakakapagsalita at nakakagawa ng hindi kasang-ayon sa iyong dakilang pangalan, Panginoon, patatawarin mo po ang bawat isa sa amin. Pakalinisin mo po kami, Panginoon. Panginoon, ngayon pong umagay, dinadalangin po namin sa iyo na nawa po, Panginoon, ililigtas mo po at ilalayo mo po kami sa mga biglang kamatayan, sa mabibigat na karamdaman, sa masasamang tao na naglipa na dito sa sanlibutan, sa masamang espiritu at lalo-lalo na po sa kamay ng hustisya, Panginoon. Panginoon, ngayon pong umagay, dinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, ang 2 taong kinasangkapan mo po. Dagdagan mo po ang buhay at kalakasan nila. At ang kanila pong pagpapahayag nawa po'y maipagpatuloy nila po, Panginoon, at nawa po, Panginoon, marami pa pong taong makapakinig ng iyong mga banal na aral. Amen. Dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, na ikaw po ang nagbibigay at ikaw po rin ang nag-aalis. Kaya po, Panginoon, ang aming pong mga mahal sa buhay na may mga mabibigat na karamdaman, nawa po'y hipuin mo po sila ng ipagpalang kamay. Amen. Nawa po'y pagalingin mo po sila. Amen. Nadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, ang mga nangyayaring mga sa aming inambayan na marami po, nawa po, Panginoon, ang aming mga kapatid at aming ibang mahal sa buhay na huwag pong dumanas ng mga kahirapan at sa mga magugulong nangyayari. Dalangin ko po rin sa iyo, Panginoon. Patuloy mo pong bibigyan ng kapayapaan ang loob at labas ng aming mga tahanan. Kakasangkapan ka po ng mga taong tutulong sa amin. Amen. Dalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, na paano mo po kami dinala dito ng maayos. Gano'n mo po rin kami ihatid sa aming mga tahanan. At nawa po'y sa muli naming pananambahay, muli po kaming huwag pong magkaroon ng kahadlangan at muli po kaming makapakinig ng iyong uling mga banal na aral. Amen. Dalangin po rin sa Panginoon ang aming mga kapatiran, aming mahal sa buhay na sa iba't ibang dako na nagsisipaghanap buhay, Panginoon. Lagi mo po silang iingatan at lagi mo po silang pagpapalain. Amen. Nawa po, Panginoon, ang mga dalangin ito po, Panginoon, ay makarating nawa sa iyong kaitaasan. Ang lahat ng ito, Panginoon, dinadalangin ko po sa tanging pangalan mo pong Diyos, Kristo Jesus, Diyos at dakila naming tagapagligtas. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Aming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mo, buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Ama naming lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa bawat sa amin. Amen. Panginoon, muli sa umaga ito nanikluod kami sa ipong harapan at kami po ay nakikinig na ipong mga ginito ang mga aral. Kaya po, Ama, muli kami nagpapasalamat sa mga aral na ito at sa lahat ng mga kabutihan sa bawat sa amin. Amen. Tagapin niyo po sa inyong harapan ang mga salaping aming napagkayanan. Nawa po ito'y magayat po ng balang pangasiwaan, makatugon rin po, Panginoon, sa lahat ng mga taong nangailangan. Higit sa lahat po, Panginoon, sana po ang mga salaping ito'y maging kasangkapan sa pagkasip po niyo maaral sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Amin lang po sinasabi, Panginoon, sa iyo na sana huwag na kami sasawaan at sa mga
susunod na ay mabuhay. Muli niyo po kami nakita naglilingkod at umaaway pa po ng mga may kasiglahan. Muli, Panginoon, sa umaga tayo magkakawalay kayo mga magkapatid. Ang iba po sa amin tutungo sa kanilang matahanan, iba'y tutungo sa kanilang paghahanap-buhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang aming patutunguhan na ligtas sa lahat ng mga kapahamakan. Panginoon, marami kami kahilingan, Ama, dadapat kami maasa na mga ito idadadag niyo po sa amin. Kaya po lahat ng mga bagay, maghanap namin hiling sa dakilang pangalan ng Diyos Kristo Jesus, namin Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. Ang Ama At ngayon ay tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, hanggang sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay, sa ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa Lama, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa gagawin nating paglalakbay pauwi sa ating mga tahanan, sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Ako kay Jesus ang hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pagtaas sa ating bulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan, Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi ihiwalay ang kamay ni Jesus. Aalala